Ano ang mga pangako na napako? Pangalawa, hindi niyo utang na loob sa kanila ang ayuda. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko ay automatic ang boto ninyo. Inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang tatlong bagay upang aniyay mabago ang mukha ng pamahalaan maging ang pamamalakad ng mga politiko sa ating bansa. Bahagi ito ng kanyang talumpati sa Lagawi, Ifugao nitong Martes, December 3, kung saan isang gift-giving ang isinagawa kasabay ng selebrasyon ng ika-89 na anibersaryo ng OVP. Ayon sa Vice Presidente, dapat suriin mabuti ng isang botante ang mga kandidato at huwag magpapadala sa mga matatamis na salita sa kampanya. Una po ay yung paniningil natin bilang botante sa pangako ng mga politiko. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Yun po ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises. Paliwanag ni VP Duterte, ang tunay na nagbibigay kredibilidad sa isang politiko ay kung ang kanyang mga pangako ay nagagawa o natutupad. Bukod dito, binigyang diin ng pangalawang Pangulo na hindi utang na loob ng mga mamamayan ang ayudang ibinibigay sa kanila dahil ito ay pera ng bayan at hindi ng mga politiko. Serbisyo ito ng pamahalaan na idinaraan lang sa mga opisyal ng gobyerno. Panghuli, hindi rin dapat gawing batayan ng pamilyang pinanggalingan o political dynasty para agad iboto. Maigi aniyang kilalanin muna ng mga tao kung sino ang kanilang mga iboboto sa darating na eleksyon. Hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa anak ni ganitong politiko, kapatid ni ganitong politiko, apo ng ganitong politiko, ay ibigay nyo na kaagad ang boto ninyo. Kailangan po suriin ninyo ng mabuti. Sa gitna ng impeachment complaints laban kay VP Sara, nag-iikot siya sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Office of the Vice President. Sa naturang gift-giving, nagpaalala si VP Sara sa publiko na maging mapagpatawad, mapagbigay at mapagmahal ngayong magtatapos na ang taon. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na kailangan niyang bigyang diin ang mga bagay na ito bilang siya ang pangalawang Pangulo ng bansa. Ngunit iba naman aniya ang kanyang personal na pananaw sa bagay na ito. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.